Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon sa ating daily devotion ay makikita sa 2 Samuel chapter 12 verses 1 to 5. Ito po ang nakasulat. Ngayon isinugo ng Panginoon si Propeta Nathan kay David. Pagdating niya kay David, sinabi niya, may 2 taong nakatira sa isang bayan. Ang isa'y mayaman at ang isa'y mahirap. Ang mayaman ay maraming tupa at baka. Pero ang mahirap ay isa lang ang tupa na binili pa niya. Inalagaan niya ito at lumaking kasabay ang mga anak niya. Pinapakain niya ito ng pagkain niya at pinapainom sa baso niya at kinakarga-karga pa niya. Ito nuturing niya itong parang anak niyang babae. Minsan may dumating na bisita sa bahay ng mayaman, pero ayaw niyang katayin ang baka o tupa niya para ipakain sa bisita niya. Kaya kinuha niya ang tupa ng mahirap at ang inahan niya para sa bisita niya. Labis na nagalit si David sa mayaman at sinabi niya kay Nathan, isinusumpa ako sa Panginoon na buhay na dapat patayin ang taong gumawa niyan. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ng Panginoon, God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang Bible verses po na aking babasahin ngayon ay mula sa 2 Samuel chapter 12 verse 6 to 9. Kailangan magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa, sapagkat inapiniya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ito ang pinasasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Juda. At mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang Hetiyong si Uriah sa mga Amonita at kinuha pa ang kanyang asawa. Yun lang po, salamat. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin po namin ngayon ay mula sa libro ng 2 Samuel chapter 12 verses 10 to 17. Kaya dahil sa ginawa mo mula ngayon, palagi nang magkakaroon ng labanan at patayan sa pamilya mo. Dahil sinuway mo ako at kinuha ang asawa ni Uriah upang maging iyong asawa, ito pa ang sinabi ng Panginoon. May isang miyembro ng sambahayan mo ang maghihimagsik laban sa iyo. Ibibigay ko ang mga asawa mo sa taong iyon at hindi iba sa iyo at sisiping siya sa kanila. Nakitang-kita ng mga tao. Ginawa mo ito ng lihim pero ang gagawin ko'y makikita ng hayagan sa buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako sa Panginoon. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ng Panginoon at hindi ka mamamatay sa kasalanang ginawa mo. Pero dahil sa ginawa mo, binigyan mo ng dahilan ang mga kalaban ng Panginoon na lapastanganin siya, kaya siguradong mamamatay ang anak mo. Nang makauwi na si Nathan, ipinahintulot ng Panginoon na magkasakit ng malubha ang anak ni David kay Bathsheba. Nakiusap si David sa Diyos para sa bata. Nag-ayuno siya sa loob ng kwarto niya at natutulog siya sa lapag gabi-gabi. Pinuntahan siya ng mga tagapamahala ng kanyang sambahayan para pabangunin, pero ayaw niya at ayaw din niyang kumain kasama nila. Maraming salamat po. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 12 verse 18 to 21. Nang ikapitong araw, namatay ang bata. Natakot ang mga lingkod ni David na sabihin sa kanya na patay na ang bata. Sinabi nila, paano natin sasabihin sa kanya na patay na ang bata? Hindi nga niya pinapansin ang pagdamay natin sa kanya nung buhay pa ang bata. Paano pa kaya ngayong patay na ito?
Baka kung ano ang gawin niya sa sarili niya. Napansin ni David na bulungan ang mga alipin niya. Kaya pakiramdam niya, patay na ang bata. Nagtanong siya, patay na ba ang bata? Sumagot sila, patay na po siya. Pagkarinig nito, bumangon si David na ligo, nagpahid ng mabangong langis at nagpalit ng damit. Pumunta siya sa bahay ng Panginoon at sumamba. Pagkatapos umuwi siya, nagpahain at kumain. Sinabi ng mga lingkod niya, hindi po namin kayo maintindihan nung buhay pa ang bata, nag-aayuno po kayo at umiyak. Pero ngayong patay na ang bata, bumangon kayo at kumain. Yun lang po, purihin ang Diyos. God bless. Hello po, ang Bible verse ko po today is from 2 Samuel chapter 12 verses 22 to 26. Yan. Noong buhay pa ang bata, ako'y nag-ayuno at tumangis sa pag-asa kong kahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ang aking anak. Ngunit patay na siya. Bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik sa akin. Inaliw ni David si Bathsheba at sinipingan muli. Muli itong nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Solomon ang ipinangalan ni David sa bata. Palibasa'y mahal ni Yahweh ang bata. Isinugo niya si Propeta Nathan upang sabihing Jedidiah ang itawag sa bata na ang ibig sabihin mahal ni Yahweh. Samantala, ipinagpatuloy ni Joab ang paglalakbay at tanda na niyang pasukin ang Raba, ang pangunahing lungsod ng mga Amonita. Ayun po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yan, makikita natin na umaasa si David na nung buhay pa yung anak niya ay nag-ayuno siya sa pag-asa na kaawaan or kahabagan siya ng Diyos at hindi bawiin ang buhay ng kanyang anak. Pero ang Diyos ay higit na makapangyarihan, di ba? Kaya at nalalaman din ni David na kung kagustuhan ng Diyos na ito ay kukuha na ng buhay, mangyayari ito. Dahil sa pagkakasala ito nabuo, no? Yan, no, sinabi dito sa may na pinapatawad ka, yung sa verse 13, no, pinapatawad ka ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit sa verse 14, dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo, yon kay Bathsheba, ang mamamatay. No? Nalalaman ni David na yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nung nalaman niya na napatay na, no, na tinanggap niya na ito. Tapos sinabi niya pa nga na hindi na siya makakabalik. Pero someday, magkakasama kami, no, na mamamatay din siya, makakasama niya na rin yung anak niya. And then, dito, sinabi yung kapanganakan ni Solomon, no, na ang ipinangalan daw po dito, yun nga, yung sa pangalawang anak nila ni Bathsheba, na ito ay nasa tama na siya dahil nga na napatawad na siya ng Diyos. No, ang ipinangalan ay Solomon, na ang ibig sabihin po ay galing sa Hebrew word, no, na shalom. Ibig sabihin ay peaceful one. Yan, dahil nga sinasabi na mahal ni Yahweh si Solomon. Yan. At eto, nalalaman ni David, no, na dahil nasa tama na sila ni Bathsheba at napatawad na sila, kaya etong anak nila na to na si Solomon ay biyaya na to galing sa Diyos. Yan, yun lamang po. God bless. Muli po, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. At sa pagkakataong ito, tayo po narito muli, no, upang magpatuloy sa ating devotion na ginagawa. At tayo nga po ay nasa 2 Samuel na, no, chapter 12, verse 27 to 31. So ito po yung itinilaga po sa atin. Sabi po dito,
Nagpadala siya ng mga sugo kay David upang ibalita na lumusob na siya sa Raba at naagaw na ang ipunan ng tubig doon. Kaya kailangan pangunahan naman niya ang iba pang kawal sa pagpasok sa lungsod. Kapag hindi siya sumama, sabi ni Joab, ako ang sasalakay at akin ang karangalan. Pagkatanggap ng balita, inihanda ni David ang kanyang hukbo, nilusob ang Raba at nagtagumpay siya. Inalasin niya ng korona ang Diyos-Diyosang si Maakam at ipinatong ito sa kanyang ulo. May mahalagang bato ang kulunong ginto at ang bigat nito ay 35 kilo. Marami na rin siyang samsam na inilabas sa lungsod. Binihag niya ang mga mamayan at pumili siya sa mga ito ng mga kantero, panday at karpentero at pinagawa niya ang mga adobe. Ganito ang ginawa ni David sa lahat ng lungsod ng mga Amonita bago sila nagbalik sa Jerusalem. No? So dito makikita po natin yung opportunity ng Panginoon. No? Kaya rin David na dahil ang Panginoon ang may control ng lahat ng bagay. No? Sabi nga ni Joab, kung hindi ka lulusob, ako lulusob. Pero sa akin yung karangalan. So dito makikita natin na ang Diyos pa rin yung may control ng lahat. No? Inilagak ng Lord sa puso ni Joab na si David ang makagawa ng mga bagay na ito. No? Upang sa ganun ay hindi ito maagaw yung karangalan doon kay Haring David. Diyan po natin makikita na talagang ang Panginoon ay patuloy na gumagawa at siya po talaga the God of all mankind. No? Siya po yung may control ng lahat ng tao. So kung ito po ay ating maunawaan, no? Na sa ating pagbabasa ng Biblia, makikita po natin talaga na the Lord is a sovereign God. Talagang ang Panginoon ay siya yung may control ng lahat. No? Talagang mapapanatag ka, magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso na lahat ng nangyayari ay andun pa rin ang control ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, I am the Lord, I am all powerful. No? I am the first and the last, and there is none like me. So, purihin po yung Panginoon na patuloy tayong nakapagpatuloy sa ating devotion na ginagawa sa bawat araw. So, God bless everyone. Ang Panginoon po ang may taas sa ating buhay. God bless.